So hello guys, once again welcome back muli sa ating channel Gluey TV. So ayan, panibagong araw at panibagong reaction video na naman tayo ngayon. So ito na nga guys, kasi nung binasa ko po yung mga comments dun sa comment section sa interview na to ni Kuya Nel, grabe, ang daming nag-congratulate ni Kuya Nel kasi sobrang ito daw yung isa sa pinaka the best interview ni Kuya Nel dito kay Papa Joms. And isa talaga sa nag-highlight doon sa comment guys is yung beach wedding ko, no? So excited ako guys kasi hindi ko pa siya napanood and gusto kong panoorin ngayon na may kasamang reaction. So samahan niyo po ako ngayon kasi naintriga ako sa mga comment doon at gusto kong malaman kung ano nga ba ang laman ng video na to. Ano nga ba yung mga tanong ni Kuya Nel dito kay Papa Joms. So kitang-kita nyo naman, talagang pinaghahandaan talaga ito ni Papa Joms. Naka-shades pa siya at grabe, sobrang gwapo ni Papa Joms dito, diba? Kaya pala sabi dun sa dun sa mga comment doon na nabasa natin, sobrang pinaghahandaan daw ito ni Papa Joms kasi sobrang puging-pugi si Papa Joms daw dito. So yun naman pala, kitang-kita naman pala na talagang pinaghahandaan ni Papa Joms ng interview na to. Ang daming mga nagsasabi diyang Solid Jomcar fans na grabe talaga daw mag-interview si Kuya Nel dito. So excited din po ako at samahan niyo ako ngayon na i-react ito. Pero bago tayo magpatuloy, syempre huwag kalimutan mag-like and share sa ating video, and of course baka naman pa-subscribe ng ating channel. At higit sa lahat, huwag natin kalimutan palaging suportahan ang pinakaama ng Kalingap, si Kuya Bal Santos Matubang, si Ate Edna Vlog Kalingap Rab, at syempre si Jack Matubang. Suportahan po natin ang ating Keyboys, Kalingap Partners, at ang ating mga charity vloggers sa Pilipinas. So syempre wag natin patagalin pa, abay simulan na natin para malaman natin. Where's the sun? Where's the sun? The sun is over there. The sun is... Gwapong-gwapo ka bro. Yan, so... Wala akong tinga. Wala. Kasi kakain lang namin guys eh. So ngayon... Perfect na perfect, di ba guys? Pinakahandaan talaga ito ni Papa Joms, no? Naka-shades pa. Guys, ayan, bago tayo magsimula is syempre kakamustahin muna natin si Papa Joms. At syempre pag pinag-usapan natin si Papa Joms, hindi pwedeng mawala si Carla. So ayan, so kamusta kayo ngayon, kamusta kayo? Hindi talaga mawawala si Carla guys, no? Hindi mawawala sa topic si Carla every time na syempre i-interviewin si Papa Joms, no? Talagang kasali parang ano na yan si Carla, kabiyak ng puso ni Papa Joms. Kaya palagi talaga yang maisama every time na magta-topic sila, no? Pag every time mag-i-interview, hindi mawala-wala yung pangalan ni Carla kasi connected na sila sa isa't isa. Ngayon Papa Joms ni Carla, okay lang naman kami kuya. Same, nag-aaral siya. Tapos ako naman, kasama natin sa mission. Ngayon, nandito tayo kila kaya Kalingap din sa beneficiary. Napakasipag naman ni Papa Joms, no? Napakasipag sa Boys on Mission. Talagang gusto rin niya talagang makatulong. So noon pa man sinabi na niya talaga na gusto rin niyang makatulong sa mga kababayan natin. Sila Kimberly. So yun, okay naman kami. Siyempre unang-una gusto kong i-congratulate si Carla for being top 7 siya sa most beautiful vlogger for 2024. Just imagine guys, top 7 sa most beautiful vlogger sa Pilipinas. Iba ka talaga Carla. Nalampasan mo pa yung mga ang tagal na nagbablog, pero ikaw nagiging top 7 agad. Hindi man lang na top 25, 20 something like, pero top 7 agad si Carla, no? So yun, marami daw nainggit doon, maraming mga nagsasabing na hindi daw deserve. So yun na nga, naiinggit nga talaga sila. Wala na silang magagawa doon sa mga naiinggit dahil nagiging top 7 most beautiful vlogger si Carla ngayon. 2024 most
beautiful, admired ba? Most Admired admired vlogger. Vlogger po. So, anong message mo sa kanya? Yun, syempre, congratulations and deserve na naman niya. Tsaka, na-recognize siya, kuya. I mean, like, alam naman natin yung ano niya, yung mga pinaghirapan, like, yung sa pagkain, kuya. Naglala siya ng rice talaga. Oo nga eh. Actually, most of the time, wala siyang rice eh. Grabe. So yun pala ang sikreto, guys, kaya nasama si Carla, no? Sa most beautiful vlogger. Grabe, nag-i-effort talaga si Carla doon. So masasabi talaga nating deserve, no? Deserve niya yung title na yon, yung achievements na yon, kasi pinaghirapan niya eh, diba? Inan niya yung kanyang sarili, parang in-enhance niya. And hanggang sa yun nga, napasama siya. So tawag niyan, deserve naman talaga. Ano masabi mo naman dun sa mga ibang tao na sinasabing hindi daw deserve ni Carla dun mapasama? Parang mga against naman. Against, actually, ano naman po yan, tawag niyan, siguro sa kanila. Pero meron kasi tumitingin din naman May criteria. May diba? criteria. May criteria. Hindi naman basta-basta na lang nilang ipapasok dyan, no? Kung walang mga criteria, kung hindi pasok sa criteria nila, kasi sila rin masisira, no? Yung page din nila, yung pangalan din yung masisira pag kung sino-sino na lang yung ipapasok nila. So talagang pinag-iisipan, and kitang-kita rin naman kay Carla na sobrang deserve niya, bukod sa maganda niya. So sabi pa nga nila, hindi lang ganda yung tinitingnan nila, kasi tinitingnan din nila kung paano na admire yung mga tao, paano na inspire yung mga tao. So I don't think na questionin nila yung part na yon kay Carla, kasi alam naman natin talaga na sobrang napakabait at humble ni Carla, no? So hindi lang naman sila nagbabase doon sa kagandahan ni Carla, kundi rin sa kaloob-looban ni Carla. Yun din po yung pinagbabasihan nila, kaya masasabi nating pasok si Carla doon sa top 25 most beautiful vlogger sa Pilipinas. Bukod siguro sa physical, tinignan din yung kasi vlogger yung pinag-uusapan dun eh. Oo, vlogger. Most beautiful vlogger. So dapat beautiful ka and vlogger ka. Yun lang yun eh, di ba? Opo. Yun lang din naman yun. Kaya yun, deserve niya po. Bakit po ba? May umangal ba? Yung mga umangal, yun yung mga taong naiinggit, no, sa achievements ng ibang tao. So mahirap kasi lamangan talaga si Carla, kasi matalino, tsaka mabait, and maganda. Kaya mas lalong pinagpala kasi mabuting tao si Carla. Kaya ayun, hindi mawawala yung mga inggitero at inggitira sa buhay. So nandyan lang naman yan, but ang importante, alam ni Carla kung paano i-handle, no? Just didma na lang o ignore na lang sila, kasi party din naman po yan, no? May mga tao talagang hindi magkakagusto sa iyo. So sabi nga nila, pag bashers ka talaga, wala silang makikitang maganda sa iyo. May iba kasi sa comment section or sa mga live ng mga ng ibang reactor na medyo may mga negative comments doon. So at least yan, ang mahalaga siguro is nandun si Carla. Nandun si Carla. So and rin naman siya ng Team Kalingap. So achievement din yun. Feeling ko nga, kuya, kung lang naman, kasi si Carla is angel siya ng Kalingap. Feeling ko pag mag-vlog din yung ibang mga angels na pwede rin silang mapasama. Oo naman. Diba? Oo. Kasi sa ngayon parang si Carla lang yung nagbablog, diba? Sa ngayon kasi si Carla pala. Yun. And eventually, and in fairness, guys, ang daming mga bagong angels ngayon ni Kalingap Prab na ang gaganda, no? Deserve ring magiging masali sa most beautiful vlogger. So we look forward na ma-achieve din po ito ng mga key angels ni Kalingap Prab, no? Tulad kay Carla, na darating yung time na makapag-vlog na sila, and sana magiging party din po sila nitong napakalaking achievements na to, no? Talagang nakaka-proud po, hindi lang po sa pamilya ni Carla,
kundi itong achievements na to, party na rin po ito sa Kalingap. So sobrang nakaka-proud po, and lalong-lalo na kay Kalingap Rob, no, na siya mismo ang nakakita kay Carla. So sobrang nakaka-proud talaga isipin yon sa party Kalingap Rob. Malay natin, magkaroon na rin ng vlog yung ibang yung iba kasi Angel is parang mas prefer nila mo ng focus lang sa study siguro, mga ganon. Ayun. So, yun, salamat sa pagsagot, Papa Joms. Opo. Pero hindi yan yung vlog talaga natin ngayon. Di ba? Hindi yan. Ito yung highlights. Pa lang, patikim Kasi, pa lang, sige. patikim. Hindi ba sabi ko sa'yo may twist ito? Sige. So, ang gagawin natin ngayon, bro, meron ako ditong parang mga words or sentences. Ito yung tinatawag, bro, na complete the sentence. Okay po. Complete the sentence. So, alam mo naman yun, di ba? Paiba na naman si Kuya Nel, no? Pauso na naman si Kuya Nel, may susunod na naman ito. May susunod na naman sa pa-complete sentence ni Kuya Nel dito. Aasahan natin yan. Sino kayang susunod nito? Basta kompleto lang yung sentence. Oo, kompletuhin mo lang. Sige po. At madali lang naman yung yung mga sentences dito. So, simulan na natin. Sige. Okay. Una, Carla, salamat dahil 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 dumating ka sa buhay namin. Dahil dumating ka sa buhay namin, or dahil dumating ka sa buhay ko. Diba, Papa Joms? So, ay, sana walang swerte naman nilang dalawa, no? So, destiny talaga ang ating mag-agong. Di ba? Sobrang dali. Salamat, Carla, dahil dumating ka sa buhay ni Jomar. Ako pala. Ito. Carla, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo na. Carla, gusto ko na... Carla, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo na sobrang gandang-ganda ako sa'yo. Wow! Yeah. Kaya pala marami sa ating mga Solid Jomcar fans ang kinikilig at talagang botong-boto sila dito sa interview na to, kasi sobrang ganda pala talaga ng mga tanungan nito ni ni Kuya Nel, no? Yung mga complete the sentence niya, sobrang pinaghahandaan rin niya yung mga ginawa niyang complete the sentence. Totoo ba yan? Siyempre ko rin, nakasama siya sa Kasama na siya sa top 7. Most beautiful Pilipino. Alam nyo yun, guys. Ikaw naman siguro Sa bagay, si Pinoy History nga na yun eh. Pinoy History nga na-recognize na So, okay, next. Okay. Carla, ipinapangako ko na. Carla, ipinapangako ko na I'm always here for you. I'm always here. Grabe naman. Grabe, guys. So next, Carla, andito lang ako handang. Carla, andito lang ako handang Mahalin ka. Tulungan pala. tulungan ka at ipagtanggol ka sa lahat ng mga naninira sa iyo. Ay, grabe naman. Ang ganda ng sagot mo, bro. Ang ganda naman ng sagutan dito ni Papa Joms, no? Handang ipagtanggol. Tagapagtanggol itong si Papa Joms kay Baby Carla natin, Up next. Masaya ako tuwing naaalala ko yung About change kay Carla. Masaya ako tuwing naaalala ko yung mga biruan namin, mga magandang moment namin na kaming dalawa lang. Uy, naman talaga. Sample ng mga magandang moments. Ano ba? Sa sine, tuwing nalabas kami, nakain, kape. So, mga ganun. And madami pa. So, ayan. Next natin, Carla, minahal kita dahil... Ala, ano kaya ang lalim naman. Kinikilig tuloy yung mga kasamahan nila sa gilid. Carla, minahal kita dahil simple kang tao. Simpleng tao. Simpleng tao at mapagmahal sa pamilya. Ay, Sa'yo. Sa akin. humble naman ni Papa Jones, no?
Ayan. Carla, gusto na kita simula pa noong... Siguro mula nang nakilala agad kita. Naks. Ano ba? Una pa Episode lang. ano ba yun? First episode. Hindi nagkakilala. Second episode yata kay Carla. Di ba doon kayo nagkakilala muna? Yung pang second episode kay Carla. First episode kasi yung kay Carla lang. Carla lang yun. Oh, 'di ba guys? Tandang-tanda pa niya. Tandang-tanda pa niya kailan sila nag first meet ni Carla. So, mahal talaga niya si Carla. Alon. Oo. So ito, So, yun. ano naman pala yung pinaka favorite mo pala since nabanggit natin episode. Ano yung pinaka favorite mong episode? Madami kuya eh. Episode, madami. Siguro pwede bang dalawa? Go, pwede. Actually madami kasi eh. As in, sobrang dami. Pero Yung pinaka tumatak lang sa'yo. tumatak lang sa akin. Ang dami rin kasi. Madami. Kailan ba yun? Ang dami, sobrang dami. Pero siguro ano na natin yung pinaka-latest. Yung pag ano niya, pag-bisita niya sa aming ano. Ayo. Sa Nabwa, kila mama. Diba? Sa pamilya ko. Matagal na Napaka-memorable yung episode na yun, no? Yung pagpapakilala ni Papa Joms kay Carla sa kanyang pamilya. So isa talaga yun sa pinaka hinihintay ng marami. At yun, sobrang memorable po yun sa kanilang dalawa. So siguro isa ito sa pinakagusto din ni Papa Joms na episode ng Jomcar. hinihiling ng mga viewers kasi, no? Oo, matagal na yun. And may mga times na, may mga chance na pwede sana na ipakilala ko siya. Kaso, siya lang. I mean, gusto ko magkaroon sila ng ano, yung moment na, paano ba? Minsan kasi hindi kasi available si Rap. Eh gusto ko rin naman na mapanood ng mas nakakarami. So, syempre, inintay namin, minsan kasi Na ma-vlog din. na ma-vlog din. Hindi, pero kung ano lang naman, chance, siguro merong ano din, malapit na, konting chance na pwede silang magkita-kita. Pero mas prefer namin na makita sa vlog. First time talaga. Actually nga nung ano, personal kong kausap si mama na ano, punta kami ng Legazpi, ganyan. Ano kami dyan, trap ay sa inyo. Parang ganyan. Meet yan ni Karang, ganyan. Sabi ni mama, okay lang din sana, goods naman. Kaso, pag ano, kasi aware si mama na gustong aware si mama na parang nilook forward ng mga viewers na magkita sila. Parang, pero gusto ni mama, genuine yung pagkikita nila. Yung totoo talaga. Yung totoong ano, oo. Kasi kung halimbawa nagkita sila, na kami lang, yung ano, private lang, dun yung ano parang genuine reaction. I mean, ano talaga reaction. Pero kung sa sunod na magkikita ulit sila sa vlog na ni Kalinga parang alam mo yung ano, yung genuine reaction na ano, baka hindi makita. Kasi nagkita na una. Okay. Nag-gusto mo kuya? Tama nga naman, di ba guys? So, mas mabuti talaga na unan lang pagkikita, makita ng mga fans nila, makita ng mga Jomcar fans, no? Yung genuine na reaction ng mama ni Papa Joms at saka ni Carla. Diba? So may point naman si Papa Joms, and yun naman pala, matagal naman pala itong pinaplano ni Papa Joms, no, na magkita talaga sila. Pero may ano, tama nga yung sinasabi natin na may mga pinaplano pa si Papa Joms sa mga panahon na yon, kaya hindi pa niya nagawa ito. So naghanap lang siya ng tamang panahon, timing para sa pagkikita ni Carla at sa kanyang mama. So yun, sobrang successful naman ang nangyari sa kanilang pagkikita, and I hope nasagot na po yung mga katanungan ng ating ibang solid Jomcar fans kung ano nga ba talaga yung totoo. Pero yun na nga, sabi ni Papa Joms na talagang matagal na niyang pinaplano na ma-meet ni Carla yung mama ni Papa Joms, pero naghahanap lang siya ng tamang tiyempo.
Oo, nuggets ko. Paliwanag ko. So, ayan po. At ito na lang bro, last na lang ito. Opo. Para matapos na tayo. Kasi, Ayan, short lang to kasi alam ko busy ka bro eh. So ito, last na. Alam mo to. Oo. Sa inaba-haba man ng prosesyon. Ayan. Sa beach wedding din ng tuloy. Ayan, grabe. Beach wedding talaga. So ayan guys ha, narinig nyo kay Papa Jom. Oh, di ba? So, narinig nyo naman yung sinabi ni Papa John sa haba-haba naman ng prosesyon sa beach wedding pa rin ang tuloy. So, aasahan talaga natin na marami pa tayong aabangan dito sa Jom Carl sa kanilang love story. So, siguro hanggang sa magkaanak pa sila guys. And yun, kung gugustuhin nilang ma-vlog pa, siguro makikita pa rin natin sila, tuloy-tuloy pa rin natin silang makikita sa kanilang love story. So ayan, sobrang excited po talaga. Kaya pala ang daming nagsasabi na sobrang ganda daw nitong interview na to kasi sulit naman talaga siyang panoorin. No, sobrang nakakakilig, nakakatawa yung mga sagot dito ni Papa Joms, and kitang-kita mo na napakatotoo yung mga sagot niya dito. So yan, sobrang saya ng ating Jom Carl. At yung ano man yung mga nangyari sa kanilang mga sponsors, so sana'y magkabati na magkabati na po yung mga sponsors ng Jom Carl. At sabi nga nila, One Kalingap, One Family, no? Susuportahan po natin ang bawat isa, so wag na po tayong magsiraan. So ayan mga ka-Jom Carl, alam kong nag-i-enjoy kayo. So, napakaganda din naman ng interview na to ni Kuya Nel. And bago natin tapusin, huwag kalimutan mag-like and share. At saka, syempre, mag-subscribe na rin po kayo. So, maraming salamat guys yung pagsama. Ito nga pala si Chloe TV. Thank you for watching.